Pero ang kagandahan nito ay mula sa pagiging super typhoon, ay medyo hindi siya masyadong nagtagal, Mabilis kasi siya. Mabilis. Pinakamabagal niya, 25 kph. At nang dumaan siya dito sa may Sierra Madre, aba yun, yung kanyang mata ay parang nabulag, na lumiit. Sumalpok. Sumalpok. Kumina. Mula sa pagiging super typhoon, ilang oras lang ay na lang siya, typhoon. Nawala yung pagiging super. Ay, pero malakas pa rin. Yes, kahit malakas pa rin. Ang problema, bago pa man siya maglandfall, linggo pa lang ito ng umaga. Ang una niyang nakaramdam yung sa bandang Catanduanes Yan. Oo. Catanduanes yung Region 5. Doon dumaan Yes. Tapos pero ito yung lang yan yung wasiwas pa lang ng bagyo. Yes, hindi yung mismo yung mata. Hindi mismo yung bagyo ang dumaan, yung nasa dagat pa si Uwan yan tingnan nyo po, mga kababayan. Malapad kasi mapakalapad. Tingnan nyo po ang epekto ng bagyong Uwan sa Catanduanes. Ayan ito? Bagamanok, Ang ito iniwan, hangin, na ang daming mga nasirang bahay. Pero nung kasagsagan ng bagyo, ang dami lumubog sa tubig dyan. Ang daming nabaha. Nakaranas sila ng daluyong, yung storm surge. Yes. Ang lakas dun sa Dalampasigan Yan po ay sa, kung hindi ko nagkakamali, Birak yan Hindi, kanya yung Bagamanok nakalagay. Barangay Bagak. Bagamanok. Ayun. Barangay Binauhan Bato. Ayan. Ito naman, ayun. San Isidro, Birak, Catanduanes. Ayan, pero yung mga bahay kasi, light materials ang Yun bang talagang kaya-kaya. Hindi yan yung kagaya ng mga konkreto, na gaya doon sa Cebu, na lalaki ng bahay, di ba? Pero yung sa Cebu kasi, puminsala doon, tubig bahay. Tubig na malakas. Ito naman hangin. At ang binaha kasi dito, yung nasa bandang malapit dagat ayan, tingnan mo. Ayan. Sa Puraran, Baras, may landslide pa pala Ayan Ang laki Ang ganda ng kalsada, pero yun na nga. Kasi ang kabuuan ng Catanduanes, Nelson, ay talagang paligid ng tubig yan maliit na isla lang kasi yan na hiwa-hiwalay. Yun. Ang pinakasentro nga ay yung bayan ng Birak. Birak, Catanduanes. At kasabay niyan dyan, pati sa Albay, ginubatan Albay, hindi ng baha doon. Yasa ng tubig doon. Pati sa Sorsogon. Medyo mababa kasi yung Albay Di ba? Yun ang lugar na minsan nag-high tide Tingnan mo yung mga puno ng saging. Natutumbahan sa gilid ng kalsada. Ganyan kalakas ang hangin nung bagyong Uwan. Parang palaisdaan. Ano ba ito? Palaisdaan talaga? Hindi palaisdaan. Ganon? Bukid yan. Bukid na naging parang palaisdaan. Tingnan mo, punot yung malaking puno. Puro Catanduanes po ito ipinakikita namin sa inyo. Ito kasi yung unang tinamaan. Pero hindi dyan dumaan ng bagyo. Nahagingan lang yan Tama ka. Ito naman, nung nandun na sa Aurora, di lalo na siguro ang pinsala dyan. Ang Aurora ata mukhang sinapul ng mata Oo, naglandfall kagabi. Hindi nga ako masyado nakatuwa. Tingnan mo ang dyan Hindi, pero ano yan? Ano yan? Aurora ba ito? Dinadiyawan. Aurora yan. Nagkalat ang puno, pati sanga, pati poste ng kuryente. Parang sabi yung pati sa Kasiguran at Dilasag, ganyan din. Ang tindi. So parang mo nang na-imagine na yung tumamang hangin. Ang lakas ng hangin na yan. Kasi kung ma-imagine mo yung Catanduanes, hindi pa dumaan ng bagyo, gano'n na, lalo nga itong sa Aurora. Ayan nagkalat po talaga yung mga tinangay ng bagyo. Parang ulo na sinabunutan ba, na ayaw bitawan hanggat hindi nabubunot yung buhok. Ganun ang sitwasyon. Nakarating ako dyan sa Kasiguran dyan. Bago ka makarating dyan, ilang bundok ang ikot-ikutan mo. Oo. At karamihan, tabing dagat.
Kaya hindi nga malayo na matindang epekto. At ang harap niyan, Pacific Ocean, dagat Pasipiko yan eh. Oo. Sapul ng yan, kung bagyo ang pag-uusapan. Kaya yung lakas. Pero naalala ko, Batanes wala tayong report. Meron na bang report? Kasi Batanes. Hindi kasi dumaan dyan eh. Pero halos magkakadikit yan eh, di ba? Pero dito siya sa Central Luzon, lumusot. Okay. At yung katabi naman ito, Nueva Vizcaya. Yan, Vizcaya area. Vizcaya. Magkasunod yan eh. Makikita naman dyan. Ito, Aritaw. Oo. Yan, no? Sila Kuya Joel, dyan tagariyan. Ang tindi pa rin, no? Naghamba lang po mga puno at poste. Aritaw, Bamban, magkakasunod-sunod ata yung lugar na yan. Oo. And then tumawid dyan, ha? Ito, Solano. Vizcaya pa rin yan, May tubig baha pa. Kasi katabing-katabi, no? Magkakatabing bayan yan. Yung Aurora at saka yung Vizcaya, magkakasunod lang. Probinsya. Iisa-isahin kasi natin yung binabagtas. Ito naman, La Union dyan, ha? So, ayan. Aurora, biglang tawid ng La Union, nag-cross ka agad eh. Hindi umakyat sa... di ba? Ganun, minsan kakagayan pa eh, di ba? Nagpupunta pa ng... Yung Quirino area, di ba? Yan, gawing taas yan eh. Hindi. Yun yung dumadaan ng Batanes. Pagka umakyat doon, ito dito mismo sa gitna. La Union kaagad, tapos Pangasinan, tawid na yan sa dagat kaagad. Kaya mabilis. So, from Region 1, tumuloy ng Region 3. Oo, Region 3, Region 2. Labas. La Union, no? Bagsak din ang mga... Anong bayan sa La Union ito? Agno, Pangasinan. Ito, kanina La Union. Lumagpas na ito ng ano? Tapos tawid Pangasinan, kasunod niya tubig na. May... Ano na yun? Parte na ng West Philippines. Ano yun? Yung ano... West Philippine Sea. Pero ang kagandahan dito dyan, di ba, after ng Aurora, super typhoon. Nung naglandfall ng super typhoon, Aurora. Paglagpas La Union, hindi na siya typhoon na lang. Nabawasan na yung lakas, pero malakas pa rin. Ang hulo niya kasi Baknotan, Baknotan La Union yan eh. Ito, Bilyases, ang daming gulay dyan. Dyan ang bagsakan ng gulay. Nakikinita ko na kung baka magmamahal na naman ang gulay na pampakbet, ha? Naalala ko tuloy bigla ang Kuya Nolan. Ang Kuya Nolan, tagariyan ang kuya mismo doon sa Baknotan eh. Ganun ba? Magkakatabi, yan. Mangaldan. Papunta na yan sa malapit sa dagat. Doon sa... Buti hindi nga... So, nagdire-diretso siya, papunta na ng Pangasinan area. Hindi na umangat. Pero sapul din daw ang... Kaya pala sabi kayo kasi Northern Zambales, ang dulong bayan yan, yung kila Tatay Juan. Santa Cruz. Pagdating mo na Santa Cruz, ang susunod na bayan, Impanta, Pangasinan na eh. So, doon na yun. Impanta, sunod na yun. Doon na, labas na doon. Pero ang Baguio, kasi malakas talaga yung hangin. Tsaka malapad. Ayan. Meron pa rin epekto. Kasi kung dyan mismo ang daan, ang tumama yung bagyo, hindi lang ganyan ng epekto. Mas matindi. Pati Cagayan, meron ding epekto. Ang ating ang reporter natin, si Erno, nasa Aurora ata. Nasa Aurora siya. Aurora area. Mamaya, makikita natin doon yung... ito, Tugigaraw, Cagayan. Epekto ng bagyo. Dito, malapit sa dagat ito. Kaya pag-angat ng tubig, talagang umapaw. Kasi humahambalos yung alon sa lakas ng hangin. Kaya ang sabi, storm surge mo 3 to 4 meters. Halos mga 2 palapag na gusali ang taas doon. Kung ganun ka taas, 3 to 4 meters. Tapos sasabayan ng ulan, di ba? Ayun. Kaya talagang magiging kaawa-awa ang kalagayan. Mabuti-buti na lamang, Nelson, hanggang sa ngayon, alam mo bang kung ikukumpara mo yung sa naging epekto ng bilang ng namatay sa Cebu. At saka itong... Yung sa Tino. 188 yung pinakauling bilang, di ba? At may nawawala pa eh. Yun na nga. Aabot ng 200 mahigit. Malamang. Pero itong kay Uwan, sa huling report ng OCD, 2 lang. 2 lang. Yes po. Nabagsakan pa yata. Meron pa isa doon sa may gawin na Katanduanes, empleyado ng gobyerno. May bumagsak na structure doon sa isang tao. Tao ata ng mayor. Yun. Ang kaganda
kagandahan kasi nito, Jen, hindi siya dun kaagad sa mga residential bumagsak no? Dun sa gubat Ay, gubat sa kagubundukan Sierra Madre. Dumaan.